DJ Jiro. DJ Jiro. DJ Jiro. Jiro! Somebody there calling my name? I'm right here. .7 Destiny Radio, saya lang. Maligayang araw ng Martes. Nisip ko pa ulit. Maligayang araw ng Martes mga ka-Destiny. What's up? Kumusta po kayo? Kamusta mga ka-Destiny? It's Tuesday, oras natin sa buong Pilipinas. 5 minuto na po makalipas ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. What's up? Kumusta ang inyong araw? Oo. Ano mga kaganapan natin dyan? Well, welcome po sa ating programang BBC. Once again, this is Big Boys Chats with your one and only rapper DJ in the town. Ako po si Giro, that's capital G-I-R-O, people. At syempre, nakalive na tayo ngayon sa Facebook, so make sure na bisitahan nyo kami dyan sa aming Facebook page. Once again, it's DZDG Destiny Radio. Open ang ating comment box dyan. Pagka meron kayong gustong sabihin, makipagkwentuhan, mag-drop po kayo ng comment sa ating Facebook Live. Facebook page, once again, is DZDG Destiny Radio. Pwede rin kayo mag-text sa aming text line sa numerong 0929-216-8100. By the way, people, isa na naman topic ang pag-uusapan natin ngayong araw at sobrang relatable na naman ito para sa ating mga big boys dyan. For sure, di ba? Balikan natin yung moment na nanonood ka ng isang movie o isang television series na meron ka dong karakter na idol mo, na trip mo na parang gusto mong gayahin, di ba? Mga ganun ka. Ako si Batman gusto kong gayahin eh. Tagaligtas ng lumalaban sa crimes, di ba? Diba? Dumabot ka sa ganung punto na tuwan-tuwa ka sa isang television series o kaya sa isang movie na ang dami mong gustong i-pick up na character o characteristics nung character na yon. Alam mo yun? Yun yung sinasabi about the movies that we love. Kahit doon sa mga sinubaybayan natin ng mga series na hanggang ngayon. Say for example, yung One Piece, diba? Kahit sa anime yan, One Piece, sobrang tagal na yan. Parang nauna pang ipanganak sa akin yan eh. Yung piece na yan. Pero right now, andyan pa rin sila. Sinusubaybayan pa din. Kumbaga, hindi pa tapos yung series. Mayroong mga ganun. Alam niyo yun, diba? Naiisip niyo yun, diba? For sure right now na pinag-uusapan natin. Naiisip niyo na, meron nga ganun. And unconsciously, alam man natin, o minsan hindi natin alam, sinishape nun yung mga pinapanood natin kung paano tayo mag-isip ngayon, ano yung mga characteristics natin ngayon. Hindi man ganun kalaki ang impact, pero for sure, nagkakaroon siya ng impact sa ating buhay kung paano tayo ngayong araw, kung paano tayo sa kasalukuyan, di ba? We're gonna talk about that right now. Those movies, those television series na we might be conscious or maybe most of the time unconscious tayo na it shapes who we are right now, di ba? Sabi dito, I have a note once again. Sabi dito, movies and TV aren't just entertainment, di ba? They shape the way we think, feel, and see ourselves. Some taught us how to fight. Others taught us why to. Diba? Totoo naman eh. Kasi lalo na kapag sobrang relatable para sa atin nung napanood natin. Na nakukumpara natin yung ating mga personal experiences sa nagaganap dun sa isang movie. O kaya naman, kung na-inlove tayo dun sa isang movie and then suddenly, after in the near future, napunta tayo sa ganong klase ng sitwasyon, babalikan natin yung movies, alam niyo yun. Kaya madalas natin naririnig, napanood ko yan sa ganito yung ginawa niya. Di ba? Madalas natin napapakinggan na, napanood ko yan sa movie, parang ganito yung ginawa, ganito yung mangyayari. Something like that. It correlates to real life talaga. Kasi most of the time, kaya naging relatable nga. Yun din naman yung minsan or kadalasan nagiging reason ng mga director kung bakit nila ginawa yung isang movie. Something like may pinaghugutan din sila out of a real situation in the past. So nilalagay nila dun sa movie. Maaaring merong mga dagdag kasi since it's a movie o lang yan.
creative creation na lang yan. So, masyado na yung malaya bago yan ilagay dyan sa mga big screens natin. But the thing is, relatable pa rin siya kasi yun yung intention ng director. Alam niyo na kailangan makarelate yung mga tao makakapanood. So, as much as possible, humane yung yung gagawin natin, yung ipapakita natin is something na nangyayari talaga at pwedeng mangyari. 'Di ba? So, most of the time, napipick up natin yun. Nabibigyan ba tayo ng example na sa ganitong klase ng sitwasyon, eto pala yung mga pwedeng mangyari. Diba? Kaya relatable tayo sa mga movies. Kaya dumarating tayo sa point na gustong-gusto natin yung movie, pinapaulit-ulit na natin. At kadalasan, nire-recommend natin sa ibang tao kasi sobrang tiwala tayo na that movie, it will never fail to impress. It won't fail to impress the person na pagre-recommendan mo ng mga movies na yun. Diba? Especially sa atin. Sa ating mga big boys, may mga ako, say for example, pagdating sa series, tinapos ko yung Vikings sa Netflix. Alam niyo yung Vikings? Ayan, si Ragnar Lothbrok. Idol ko dun si Ragnar at yung anak niya na si Bjorn. Yung panganay niyang anak na si Bjorn. Vikings. So, siya? If you want to build such unbreakable masculinity, you have to watch that movie. Watch that movie. Sobrang recommendable nun. It talks about leadership, being a king, and something like taking care of your family in such, di ba? The Vikings. Ano pa ba? Pinapanood ko ngayon medyo makulit yung tungkol naman siya sa pamilya ng Hood, na nasa Hood. Pag sinabi nasa Hood, nasa something like mayroong hustle culture, parang gano'n, na kailangan nilang trumabaho para mabuhay araw-araw. Something like that. The series title is, matagal na to pero ewan ko kung alam niya, but it's called Shameless. Yan sila yung Shameless. Maganda rin yun. Magandang series yun. Comedy, tungkol nga sa magkakapatid, tungkol sa hustle, at tungkol sa buhay na nasa ng mga nasa hood, di ba? Mayroong mga effects sa atin yun Kumbaga, kapag lalo na nga, sinasabi ko kanina, kapag meron tayo ng isang karakter dun sa isang movie o kaya sa isang series na nagustuhan natin, inidulo natin, yung portrayal ng karakter na yun, parang gusto nating i-adapt. Alam niyo, sabi dito, as men or as big boys, sabi dito, we often don't notice how much media influences us. But when we look back, we realize that one anime taught us perseverance. Diba? Anong anime na naalala nyo pagdating sa perseverance? Sobrang dami, diba? Halos lahat. Si Naruto, si Luffy ng One Piece, si Ichigo ng Bleach, diba? Yung mga maraming anime na tungkol sa perseverance ang tinuturo, diba? Sabi pa dito, that one film that shaped our view of masculinity. Ito na nga, para sa akin, sobrang dito yung yan, Vikings, yung marami pang iba. Marami pang pwede natin paghugutan. The Peaky Blinders. Of course, Peaky Blinders, sobrang dami nating matututunan dyan, mga big boys. Panoorin nyo rin yan. The Peaky Blinders. And something like, sabi dito, that one character made us say, I want to be like that. Diba? Merong maraming ganang maraming ganong klase ng movie. Say for example, ito na nga. Pagka super fan kayo ng ng Marvel Universe, 'di ba? Ang sobrang solid diyan si Tony Stark. Si Tony Stark para pinaka-solid para sa akin 'Di ba? Tony Stark, billionaire, playboy, philanthropist, and genius, 'di ba? Pagdating si Tony Stark. He has all of that power in him na kaya niya rin talagang tumulong, kaya niyang i-extend yung niya, yung mga kaya niyang, yung mga meron siya sa ibang tao. Now siguro gusto natin yung character ni Tony Stark kasi nga ayun, sobrang cool ni Tony Stark, marami siyang pera at the same time, he's a superhero, 'di ba? He helps people in a sense. Batman din, syempre, idolo ko din yan sa kabila ng mga universe. Batman, 'di ba? Batman, medyo ganoon din siya philanthropist, genius, engineer, billionaire, playboy, and other things. Pero ganoon din yung niya, parang si Tony Stark din siya. Kumbaga, pareha silang ganoon. Magkaiba lang sila ng universe.
But the very thing is that, nagkakaroon tayo ng connection out of that character. Kasi, merong sense sa atin na parang gusto ko maging ganon. Alam mo yan? Gusto nating maging ganon. But when it comes to animes, ito yung sabi. From One Piece, I mean from Fight Club to Naruto. Something like that. Fight Club, it's a series din. From One Piece to The Pursuit of Happiness. These weren't just stories. Sabi, these weren't just stories. They became mirrors and manuals during the times we had no one else explaining things. Ganun nga kasi yung ganun yung atake ng mga movies na napapanood natin tsaka ng mga series na yun. Na since kadalasan yung mga movies and series na yun, kinreate siya para maging relatable sa tao. Ibig sabihin, pwede talaga siya mangyari. May mga chances na pwede siyang mangyari. Yung mga situations maliban na lang doon sa mga superheroes na yan. Gawa si Luffy, yung mahaba yung kamay, nagiging goma. Not on those things, but in situations like, say for example, sobrang anime niyan. So, katang-isip talaga. Wala namang devil fruit eaters dito sa atin, di ba? Walang naggogomo-gomo no. Mga ganong bagay. Pero pagdating sa pinakamalaking aral na pwede nating mapulot sa One Piece is yung camaraderie. Alam niyo yung loyalty, 'di ba? Yun palagi ang binibida ng One Piece kung papaano sobrang loyal ng crew ni Luffy. Yan sila Zoro, sila Sanji, sila Nami, sila Chopper, sila Brook. Yung mga yan, sobrang loyal nila kay Luffy na they'll do everything para dun sa captain nila, which is si Luffy. And at the same time, si Luffy hindi niya rin pababayaan itong crew members niya. Ayaw niya ring sayangin yung tiwala na ibinibigay sa kanya. So their dream, nag-umpisa yung dream is Luffy's dream na maging Pirate King. 'Di ba? Yung hari ng mga pirata. And on the side, yung crew members naman niya, ang dream nila is to pa rin yung dream ng captain nila. 'Di ba? Ganun yung loyalty. Lalo si Zoro, sobrang tindi ng loyalty ni Zoro kay Luffy. Those kinds of things, it helps us in the real world. Kasi if we have those kind of a thing, alam niyo yun, it starts with somebody believing in somebody rin talaga Alam niyo yun. Though ang tinuturo natin is before you ask for belief out of other people para sa sarili mo, bago mo gustuhin na magtiwala ang ibang tao sa'yo, you have to first believe in yourself. Diba? Yun yung palagi nating tinuturo dito. Pero sobrang ganda din. Ang laking addition. It's addition quote and quote, it's an addition. Malaking addition. Kung bukod sa pagtitiwala mo sa sarili mo, meron ka ding mga tao sa paligid mo na nagtitiwala sa'yo. Diba? Ibig sabihin, may todo push ka na, todo akyat ka na. You're doing everything para maakyat yung summit na yon, pero may mga tao nagpupush pa sa'yo. Imagine how it's gonna be. Diba? Mas mapapadali and at the same time, mas malakas yung loob mo. And the real thing is that, masaya. Kasi hindi ka mag-isa. Maaaring marating mo yung summit, mas masaya yun kapag may mga kasama ka. Diba? Mga loyal friends. Diba? Mga ganong bagay. At again, natututunan natin yun sa mga anime na nung kabataan pa natin, mga batang 90s dyan, napapanood na natin sila. Diba? Hanggang ngayon, nandiyan pa yung One Piece. Ang tindi nga Hindi nga ng One Piece guys Pero nakata silang 1,130 something na episode. Ganun kalala. Well, by the way, meron pa dito sinasabi. Ayan, sabi nga, they become mirrors and manuals during the times we had no one else explaining things. At sabi, bakit siya importante? Anong importance naman ditong mga movies na to? Sabi, pop culture becomes a substitute for guidance when mentors are absent. Movies. Ayan. Nagiging halos din pinagkukunan din natin sila ng guidance Kapag kayo mga mentors natin, di ba kahapon, nung minsan, kasama din pinag-usapan din natin yung mentors. How important it is to have a mentor in life. Di ba? Pero minsan, kagaya yung pinag-usapan, si Zian pala yung kasama ko noon last time. Zian, shoutout sa'yo. Kaso si Zian ngayon, naka-day off. But the thing is, kapag absent sila, pagka wala yung mga mentors natin dyan to guide us, kadalasan, nakakapulot din talaga tayo ng mga new things out of the movies that we're watching. Especially kapag nagkaroon na tayo ng foundation. Alam niyo yun, meron na tayong root. So, yung mga sanga-sanga na yan, sobrang totoo naman, tayo na lang din talaga i-discover And most of the time, we pick those branches out of the movies or series that we're watching.
Lalo na yung nga, pagka meron kasi na tayong foundation, meron na tayong guidelines eh. So, i-connect na lang natin yun sa mga napapanood natin. Ay, dahil may foundation ka, may isip mo ba na, ay pwede pala to dito. Ko-connect na pala to dito. Pwede to mag-branch out dito sa situation na to. It helps those movies. And at the same time, yun ang hindi ba tayo basta-basta naliligaw? Kasi, here's the counterpart din naman. Tanda-tanda ako pa nung nagka-college ako, meron sa communication theory, meron kaming tinatawag na I think that's needle theory. Needle theory, it's something like kung ano yung napapanood mo, kung ano yung palaging ibinabato sa'yo ng media, yun yung nag-shape kung paano ka mag-act, kung paano ka mag-isip, kung paano mo nakikita yung mundo. It's called needle theory. Hindi ko na kilala kung sino yung author, masyado na matagal, nung college pa ako noon. But that's it. Ibig sabihin, kapag kakontrolado namang masyado kung ano yung napapanood natin, kung ano yung pinapanood natin, or at the same time, kung maling media yung pinapanood natin, kung maling contents, maling movies, dun din talaga papunta yun. So it's very important na yun na nga, meron tayong foundation. So kahit ano man ang dumaan sa ating mga screens, hindi tayo basta-basta nasisway. Ang pipick upin lang natin out of those movies, out of those series, are the things na alam nating makakatulong talaga sa atin. Para sa ating growth, para sa ating knowledge, at para mas makatulong tayo sa ibang tao. Diba? Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Para siyang music, guys. Diba kahapon pinag-uusapan natin how powerful it is. How powerful music is in affecting the lives of the people. The movies and the series, ganun din halos yung epekto niyan. Lalo na kadalasan tayo mga Pilipino, isa tayo sa pinakamahihilig manood ng mga pelikula. So, mas vulnerable tayo dyan. Mas what I mean is mas tayo dyan, mas exposed tayo dyan sa mga pwede nating ma-pick up sa iba't ibang movies and series na mahaharap sa ating mga screen. So, it's very important once again that you have your core value, you know your stance, you have a root of belief para kung ano man ang pumasok dyan sa screen mo, ano man, sa anumang movies or series ka matapat, hindi ka basta-basta maninidel theory ng mga maling informations or something like maling teachings, 'di ba? So, it starts with there. Pero once naman, ito naman yung gustong sabihin nitong topic natin ngayon. Once naman na meron ka ng core value, you know what's wrong and what's right. Meron ka ng guideline, meron ka ng pure guideline, meron ka ng matibay na guideline and foundation. Sobrang helpful naman sa'yo ng mga movies na yan. Kasi nga, sobrang dami mo rin talagang mapupulot yan. Even from the anime, even from real life stories, even from Marvel movies na nakatang-isip lamang, coming up from the comics, marami kang mapupulot. But again, it's a double-edged sword kung wala ka ng foundation. So maybe unahin mo muna yon. And that's, hindi na siya maybe, dapat yun talagang unahin mo. Diba? Movies are something na nag-shape. Sobrang laki ng impact. Movies and series. Lahat na napapanood natin sa screen natin. Sobrang laking naging impact niyan kung papaano ang mundo ngayon natin at ng mga tao. But again, it's a double-edged sword kung hindi mo alam kung ano yung kailangan mong pulutin sa mga yan at kung ano yung kailangan mong i-discard. Diba? So make sure you know. 7:23 p.m. oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. Kami ang 96.7 Destiny Radio. Magpapaalam na po ako ngayong araw. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat. Deuces.